Sa totoo lang, sa totoo lang, sa totoo lang, sa totoo lang yung lahat, sa totoo lang. Oy, 3:30 na po ng hapon, Ricky Rivera. Jay Halbuna po. At kayo po ay nakikinig, nanonood dito sa Totoo Lang. Ang pag-uusapan po namin dito ay yung continuing clash dito po sa Senado. Dahil itong araw na ito, despite yung warning ni Senador Erwin Tulfo, no? At nag-iisip nga sila kung sasampahan nga ito ng kaso, ito pong si dating Congressman Mike Defensor. Bakit na naman ginawa ni Mike ngayon? Ayun nga, natuloy na yung Blue Ribbon Committee. Blue Ribbon. Sa Double Gem, dyan sa may Mandaluyong ginawa. Bakit Pero kanina parang napipigilan Nakaschedule siya ng 10 o'clock AM. Oo. Parang nagsimula lang ng 1. So maraming cause of delay. Oo nga, na-traffic nga ako dahil dyan eh. Kasi papunta ako sa isang meeting po, mga kapanalig, mga kababayan. Nagkaroon ng maraming mga tao, no? Nakita ko namin, ang dami-daming polis, ang konti-konting DDS, tapos may mga ilang-ilang media. Vloggers, karamihan. Vlogger yata. Vloggers, karamihan. Konti lang yung... Vlogger ba? Maraming vloggers, maraming may ABS-CBN din may yata. mainstream media, pero mas maraming vloggers na DDS. Anong mangyayari ho ngayon yan? Titignan natin, bayag sa bayag yan, ibig sabihin. Balls sa balls. May post nga si may post kay NBI Director Matibag na possible kasuhan lahat ng atin doon. Possible kasuhan. Nangyayari na eh. So anong ikakaso nila? Usurpation of authority? Ano ba? Wala akong nakikita. Hindi kasi ang kaso mo kasi depende yan eh. Kung naka-violate ka ng isang provision sa Revised Penal Code, which yung mga malainse yan na mga krimen, o kaya sa Special Code. No? So, ibig sabihin yung mga special na mga wala ho ako anong ikakaso? Anong tingin mo? Kasi sabi rin ni Representative Luistro, ito po raw ay isang form of expression. Oo. No? At di naman yata ako kiniklaim nitong pasensya na ho hindi ako wala ho akong pinasasandigan pong side po dito, no? Dahil po lamang ay sa katotohanan lang. Ang sinasabi ko lang ho ano bang krimen ang ginawa ni Mike Defensor? Parang public exposition lang ho naman 'yan. 'Di ba? At kung ako lang ho 'yan, ipayagan ninyo. Huwag niyong stifle ang katotohanan. No? Kaya nananawagan ho kami dito sa BBM administration, palusutin nyo na. Okay, ng senador, ng mga senador, no? Bakit? Hindi naman yata Blue Ribbon yung tinatawag nila. Baka tayo lang ho yung nagtatawag na Blue Ribbon hearing yan. Baka ho naman kasi kila Mike Defensor, hindi naman ho Blue Ribbon hearing yan. But be that as may, no? Ang masasabi ko lang ho dyan, kung ina-expose nila ang katotohanan, dapat ho talagang supportahan din ho natin. Bakit? Bakit? Ang laki-laki yung pagnanakaw na ginawa. Sabi nga ako ng simbahan may 2 trilyong piso. Di ba? Sabi. Wala ho tayong sinasabi at hindi ho natin hindi pinahahalagahan yung ginawang Senate Blue Ribbon hearing sa pamumuno ni Senator Panfilo Ping Lacson. Pero kung sa palagay naman ng iba ay incomplete pa, ay ano ho bang mali? Kapag sinabi ko ng isang kababayan natin na katulad ni Mike Defensor na ituloy pa yung pag-i-expose dito po sa nagawang 2 to 3 trillion pesos. Ngayon, dito sa hearing na to, ano bang gusto nilang patunayan? Ang gusto nilang patunayan ay itong mga bodyguard ni Sandico ay naging piping saksi doon po sa paghahatid ng pera, trillion daw, billion, dito sa mga bahagi ng Kongreso at bahagi naman ng media. Yun yung kanilang gustong ipatingin sa atin. Na yung mga pinagbibigay na pera ni Saldico ay galing sa maleta na galing na may lamang bilyon na pera. Kaninong pera yun? Taong bayan. Taong bayan yun, mga kababayan. Yun po yung point. Di ba?
Ngayon, anong masama doon? Baka masama, baka tinatamaan itong pasensya na rin ha. Baka tinatamaan itong mga financier na mga kontraktor nitong mga senador. Aha, sino-sino mga senador yan marami-rami yun. Oo, kasi ako personally hindi ako naniniwala na walang senador dyan ang hindi pinfinance ng isang kontraktor. Ha? Yun ang katotohanan. Oo. Wala akong makakapag-claim dyan. Kasi kung hindi, saan nyo kinuha yung 200, 300 million nyo na pangkandidatura? Ha? Ibig baga sabihin lahat kayo bilyonaryo. Sariling bulsa nila, hindi, malabo yun. Malabo yun. Imposible yung walang mga nag-donate dyan. At wag nyo sasabihin sa amin na maski si Senator Panpino Lacson, wala akong nag-donate na contractor dyan. Ang mabigat doon, pag may nag-donate, may kapalit. May kapalit siyempre. Sigurado yun. Di ba? So having said that, bakit nyo proproteksyonan yung sarili ninyo at ina-expose nyo naman yung contractor ng iba? Dapat yan lahat-lahat. Mhm. Lahat po yan nagnakaw. Lahat po yan kinakailangan itapon sa bilibid. Huwag muna ho pala sa bilibid. Tapon lang muna ho natin dito sa may Manila City Jail. Yan. Di ba? Para magkaroon silang kurikong. Malamang. O, di ba? Ano pa bang yun? Magkaroon ng galis ng aso. Sipin mo yan, magandang makulong ngayon sa Manila City Jail. Lalo na ngayon, umuulan. Pag umuulan ho doon, ay nagbabaha. So, Pag tag-init naman, puro pigsa abutin Pigsa. mo. Di ba? sakit na. Oo. Nagkapigsa, ba? Oo, meron akong multiple boils. Yung multiple Sa boys puwet, na. puro sa Sa puwet. puwet? May gulay. Ako Bawal parang bawal ini-imagine- po. Parang ako nagkaroon na rin yata ako nun Multiple boils. Oo. Isipin nyo, dapat itong mga kontraktor natin magkaroon din ng mga ganun. Mm. Ano ulit yun? Alin? Alam ko lang yung galisaso. Yung isa, Yung yung sinasabi pigsa. mo, yung piksa yan. Isipin nyo, piksa pa nga lang binibigay namin sa inyo balik nyo lang yung mga ninakaw nyo, mga hinayo pa kayo. Ang laki-laki niyan. Tapos ano nangyayari sa Mindanao? Yung ibang mga kapatid po natin doon. Anong kinakain? Saging. Ha? Saging at corn, no? Nilagang corn. Hindi sila makakain ng bigas, hindi walang meat. Ilang araw na ho yan, samantalang nasaan yung pera? Di ba? Nasaan yung pera? Pinagnanakaw lang. So dapat yun, ituloy-tuloy nyo yan, dating Congressman Mike Defensor, at kung ikaw naman, sa tingin mo, Erwin Tulfo, Senador, mawalang galang na, kung sa tingin mo, may basihan para kasuhan sila, di kasuhan mo. Karapatan niya. Karapatan mo yan, di ba? Pero kung di naman yata nila dinideklara na Senate Blue Ribbon Committee hearing yan, di ko kasi pa napapanood Oo. Ano ba napanood mo? Nandun Wala. yung mga senador, si Late- Cayetano late, nandun. late na nagsimula. Hindi ko pa rin. Late. Ang tagal kong minonitor bago magsimula Kasi maaring maaring sabihin nila yun na hindi naman to hearing ng Senado. Oo. Baka press con lang. Oo, okay. Parang- Usapan. Parang katulad kini Erwin, sabi Blue Ribbon, Oo. meeting lang raw ang nangyari. Okay, So tama. baka pwede rin gawin ng kabila yun. Hindi pa, di ba? Dapat yun, tayo, patas lang ho tayo, no? At kung ako sa inyo, tantanan nyo na yung away na yan. Kasi sa totoo lang, marami na mga businessman, sa totoo lang, ang dami-dami ko na nakausap, galit na ho sa nangyayari. Yung isang ang businessman, sabi niya kung bata-bata lang ako nabundok na ako, tirahin ko itong mga to Kasi mo ganun, napakayaman nito Oo. siguro mga assets nito worth mga 400 million. Pero nandun yung utak niya. Bakit kamo? Pinapatay na sila ngayon pa lang Yung business nila namamatay. Pero Bakit hindi namamatay? Wala kayong pinagagagawa. pero Brad Riggy, yung mga negosyante, mga kapitalista, aarayan. Pero bottom line, ang kawawa pa rin yung mga manggagawa. Mga manggagawa. Yung mga ordinaryong manggagawa. Correct. Na hanggang sa ngayon ay tinatamaan ng kaululan itong pamahalaan na to. Bakit kamo? Sinabihan na namin dito sa current page, pati sa currentpage.com, no? Na kung kayo ay may mga gulugod, wag niyo munang taasan ng taasan itong oil price natin. Kasi nasa brink nga tayo ng isang krisis. Paano ba naman nung nakaraang linggo, tinaasan na naman yung mga inayo pa kayo, tapos
pwede nyo pa balang ibaba ng 5 piso. 5 piso kada litro Hindi pa ang ginawa. diesel. Hindi nyo pa ginawa nung nakaraan, samantalang pwede naman pala. Kita nyo itong mga hinayupak na to. Wala pang ang truce ang US at ang Iran, no? At hindi pa masyadong nabubuksan ng Hormuz. Kaya pa lang magtiis o magbigay ng sakripisyo itong mga oil company nito ng 5 piso kada litro ng diesel, dapat ginawa pa nung dati Nung pa una yan. Diba? So, ibig sabihin, niloloko niyo kami. Mr. President, wag niyo naman ho kaming hayaang lokohin. O baka kayo, kasama kayo doon sa panloloko. No? Kung kasama kayo, tumanggal na kayo dyan. No? Kasi naghihirap na ang taong bayan. Ito lang ho talaga. Sa totoo. Naghihirap na po yung taong bayan. Kung wala ho kayo matinong magagawa, mag-resign na lang ho kayo. 10 lalo na ng agricultural secretary ninyo. Resign! Resign. At ito naman si Sara, kung talaga nagkasala ka, gusto mo, wag na natin padaanin sa impeachment trial yung mga yan, mag-resign ka na, wag kang tumakbo ng 2028. Simple. Tapos, ganun lang. Di ba? Tapusin na ho natin tong gera. Itong elitistang gera sa pagitan ng dalawang elitistang pamilya, Marcos at Duterte. Para tumahimik na ho ang taong bayan. At di na ho kami magtatalak dito ni Jay. Maraming salamat po.